Good morning, guys! Good morning! Say good morning to the guys. Guys, meron kaming gagawin ni Bibi. Lagyan ko siya ng biscuit sa harapan, orange or chocolate. So, tingnan natin kung saan ang una niyang dadamputin. Tama ko yung camera ko. Pagka umaya, baliktad kayo. So, itong chocolate, guys. Dinala ng papa niya dito sa akin. Ayaw niya talaga akong pumayat. So, bigyan ko siya ng biscuit, chocolate, biscuit, and orange. Tingnan natin kung saan ang kanyang dadamputin. Okay. Saan ang gusto niyong damputin? Biscuit. Dalawa. Chocolate. Sige. Ano yan? Isusubo or laruan? Ayaw nyo sa orange, guys. Sige. Kainin nga. Ano yan? Chocolate. Ito, biscuit. Sige nga, kainin mo. Laruan niya lang, guys. So, biscuit at chocolate ang interesado niya. Pero hindi niya kinain. Anak. Sige na. Kainin mo. Kainin mo mamaya, ang laki ng time namin, guys. Ang oras na ngayon, alas 9 pa lang sa umaga. Kanyang therapy sa walking therapy is 10:30. Tapos, tinapon na. Tingnan nyo, guys. Ganyan siya. Tapos, 1 o'clock na naman sa hapon ang kanyang food therapy. Ayaw kasi nila stressin, guys, si Bibi. Bawal si Bibi ma-stress. So, kaya ganyan kalaki ang gap. So, mula 1 o'clock ang food therapy hanggang 1:30. Tapos, wala na kaming therapy. Pwede na kami mag-walking doon sa labas. Punta na kami doon. Pwede kami magpunta sa lake. Basta dito lang sa loob ng ng therapy hospital. Sige nga, try mo na yan. Try mo. Nakasanitize naman to, guys. Ang mesa. Sanitize yan. Lagi yan si mama nagsasanitize, no? Kaya walang problema. Ano yung chocolate? Melted yung chocolate, ya? Wala na, tinapon din yung Be, saan? Huwag mahulog. Ito na. Try mo to dito. Sip-sipin mo. Sige na. Sip. Sip-sipin. Sup-supin or sip-sipin. Come on. Langga. Ganyan siya, guys, pag sinubuan. Dati, tubig pa lang talaga ang kaya niyang lunukin. Pero mga pagkain, hindi pa talaga. Tubig, tea, juice, yun lang kaya niya. Pero gamot, hindi talaga kayang gamot. Kasi problema talaga namin, guys, is gamot. Ang gamot, importante. Kaya, pag hindi pa talaga ito niya kaya hanggang katapusan ng October, ang tube, ilipat dito sa tiyan. Dito kami maglalagay ng gamot para masanay ang kanyang lalamunan na wala ng tubo. Masanay na nakadaan ng pagkain. Nahihirapan siya lumunok na mayroong tubo talaga. Nahihirapan siya. Kaya yun ang ng doktor. Pero maraming mga kabataan din naman na nakakalunok kahit may tube. Kaya natatanggal ang tube kasi nasusubukan nilang Bibi na nakakalunok. So si Bibi pa kasi hindi pa talaga nakatry ng solid food na nakalunok na siya ng biscuit. Siguro 2 lunok yun. So, sobrang liit pa rin. Drops lang siguro ng biscuit yun. Sobrang liit lang yun.
So, ang gusto nila, yung isang kutsara talaga na isubo kay baby na lugaw, malunok, yun, tsaka nila tatanggalin ang tubo, tsaka nila tanggalin ang tubo, at tsaka yun, subo ng ano, yun, isang kutsara. Si baby hindi makaubos ng isang kutsara na isubo nila eh. Hindi talaga, kahit ilagay sa bunganga, hindi talaga ng isang kutsara na maliit. Yun ang sign nila. Pag once nasubo nila isang kutsara, ilunok ni baby yan, matanggap ng bunganga ni baby yung isang kutsara na maliit yan, na puno ng linugaw or ano ngayon tawag doon, solid food, basta solid food na malambot lang. Yan, pag natanggap yan sa bunganga ni baby, tapos malunok ni baby, yun na yun, tatanggalin na nila ang tubo, ang feeding tube. Kaya si baby, pag hindi pa talaga yan matanggap sa bunganga niya guys, ayan, operahan talaga siya dito sa kanyang tiyan. Ayan, ang ayaw ko talaga mangyayari. So actually guys, na marami si baby dito mga kakilala, mga kasamahan na mga bata, 5 years old. Dun sa ano, may kindergarten din dito kasi kaya hindi natigil yung pasok namin ni baby kasi kayo lang alam ko, twice a week lang yung kindergarten. So ibang kasamahan ni baby dun sa kindergarten, yun din ang problema, lalaki nga lang yun. May ano siya dito sa tiyan, yung tube niya sa ilong, feeding tube niya sa ilong, dito nilipat sa tiyan. Kaya empty na dito sa kanilang lalamunan yung tube. Kaya yung bata ngayon, nagpa-practice na kumain sa kanyang ano, pero hindi pa daw masyado makalunok. Si baby naman walang problema sa kanyang throat. Yung lalaki niya may problema sa throat. Maliit ata ang kanyang ano, kaya pinapractice. Si baby walang problema talaga sa throat, salamat sa Diyos. Okay ang kanyang size sa kanyang lalamunan, hindi maliit. Yun lang. Nahihirap si baby lumunok. Siguro talaga, na-feel niya pa talaga ang feeding tube. Yun ang pag-aaralan talaga ng mga doktor. Ang kanilang talagang gawin option ay ilagay dito sa tiyan. Ay, ayaw ko mangyayari sana yun. Ayaw ko talaga sana yan. Pero hindi mo kasi lulunukin ang pagkain lang, guys. Ipakita sa doktor na kaya mo lunukin. Ay. So guys, yun lang ang ano ko. Tingnan nyo guys ang aking idea. Yan, nilagay ko na yung biscuit sa harapan at saka chocolate. Hindi rin kinain, itinapon. So, wala na ito sinagagawa. Ito mga pagkain ng mama. Salamat na sa mga nagbibigay. Isang bandihado. Wala lang ga. So, ito ba lang yung nakain ni baby guys. Galing to sa hospital. Nabibili din to sa DM. Ito kinakain ni baby. Parang ano siya. Parang ready to eat na i-warm lang. Warm. Ready to eat na ano ngayon tawag sa atin? Kalimutan ko. Parang liquid soon. So, yun lang guys. Thank you for watching na. Thank you for watching na guys. Thank you for watching guys. Thank you sa prayers. Big help talaga yan kay baby guys yung prayers niyo. Thank you so much. Flying kiss na guys. Flying kiss. Flying kiss na. Flying kiss. Mwah! Mwah! Yeah. Bye guys. Bye. Yeah. Sabihin mo sa guys oh. Bye. Say bye. 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 Langga. Alam mo guys, ano na siya, nagtuto na siya lumaglakad. Yung nag-focus niya sa lakad ng lakad. Yung gustong-gusto niya maglakad eh. Focus na siya dyan. Na-stop yung kanyang pagsasalita. Tapos tinanong ko sa therapist dito, mga expert na bakit ganon, eh maingay siya dati. Tita. Mama lang talaga ang hindi niya mabanggit. Papa. Ate. Nababanggit niya nga si ate, Natalie. Yung nababanggit niya ngayon, hindi na talaga siya nasalita. Kung pag nasiyaan siya, ganon na siya. Natakot ako, bakit natigil yung salita? Sabi nila, kasi nagpo-focus siya sa paglalakad. Hindi niya kaya isabay yung paglalakad at pagsalita. So, ano lang daw yun, mababalik lang daw yun ang pagsasalita niya. Sabi ko,
natatakot ako baka mamaya ang problema ko naman hindi siya magsasalita. Niya hindi kasi once na narinig mo na ang kanyang pagsalita noon, hindi yung ibig sabihin na hindi na yan babalik. Kasi nagpo-focus siya sa one thing, sa isang bagay na gusto niyang matututunan. Yun yun, si baby. Kasi isa pa, premature siya, hindi siya normal baby. Kaya ang kanyang mga ginagawa ay dapat talaga tinuturuan. Hindi niya kaya na siya lang mag-isa. Di ba ibang mga bata, kayang-kaya lang na sila lang mag-isa. Magugulat ka lang kung ginagawa. Si baby, kailangan mo talaga turuan. Pero si baby, sabi nila, premature lang si baby. Hindi siya special child. Kasi okay ang kanyang brain, okay ang kanyang paglalakad, nagsasalita din siya. Ang paglunok lang at saka lungs ang problema. Yung pro hindi yan special child. Yun ang sabi niya sa akin. Kaya tinanong ko talaga, natakot ako eh. Kung si baby, special child. Sabi niya hindi. Kasi, tingnan mo naman, active na active siya. Premature lang siya, pero, na siya doon, labas na siya doon sa special child. Ang special child kasi disabled na, ganun. Like brain damage na yun. Special child na yan. So, thank you for watching na guys. Bye-bye guys! Mwah!